Nagsisimula ang kwento sa isang ulilang batang lalaki na nagngangalang Lin na nangangarap maging isang cultivator. Habang ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-18 kaarawan, biglang may isang matandang kumatok sa kanyang pintuan at namatay ang ilaw sa kanyang silid. Tumingin siya sa paligid gamit ang kanyang spiritual eyes ngunit hindi pa rin niya maunawaan ang nangyayari. Biglang binasag ng matanda ang pinto habang tinatawag ang kanyang pangalan at sabay silang naglaho. Nadala sila sa hangganan sa pagitan ng mortal na mundo at ng spiritual na mundo, kung saan hiniling ng matanda na tanggapin niya ang system habang bigla itong naglabas ng pulang bola ng enerhiya. Humingi ng paliwanag si Lin, kaya sinabi ng matanda na parang katulad lang ito ng mga kwento kung saan binibigyan ang bida ng cheat skill. Itinurong niya ang enerhiya papasok sa katawan ni Lin, pinagsama ito sa kanya, at na-activate ang War God system. Biglang may isang scroll na bumukas sa harap niya, at ipinaliwanag ng matanda na isa itong recommendation letter na tutulong sa kanya makapasok sa Jua Magic Academy, ang pinakamataas na akademya sa spiritual na mundo. Akala ng matanda na kakailanganin nila ng oras para mag-isip, ngunit agad itong pumayag, sinabing wala naman siyang anumang nagtatali sa kanya sa mortal na mundo. Naisip ni Lin kung bakit siya ang napili, ngunit lumipad na lang ang matanda habang tumatawa, masayang nakawala na siya sa kanyang malas na gamit. Isang maliit na robot ang lumabas mula sa kanyang bulsa, ipinakilala ang sarili bilang spirit ng system, at ibinunyag na siya lang ang nakakakita rito. Biglang may kakaibang liwanag na lumitaw habang ipinaalam ng system na may isang cultivator na naipit sa loob ng teleportation space channel. Gusto siyang tulungan ni Lin, kaya tinuruan siya ng system kung paano sumipsip ng enerhiya. Sinubukan niya ito at inabsorb ang enerhiya mula sa pinagmumula ng liwanag, na nagbukas ng portal kung saan may isang babaeng lumipad palabas. Napunta ang babae sa ibabaw niya, at napansin ni Lin na napaka-cute nito. Kinumusta siya ng babae at inalok siyang tulungan tumayo. Nang hawakan niya ang kamay nito, napansin ng system at binigyan siya ng bagong kasuutan para mapaganda ang kanyang imahe, binago ang kanyang anyo. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Lana, at sinabi naman ni Lin na galing siya sa mortal na mundo. Nagulat siya, ngunit ipinakita ni Lin ang kanyang recommendation letter. Sinundan niya si Lana papunta sa Magic Academy, na napag-alamang isang kontinente na lumulutang sa langit. Hindi mabilang ang mga estudyanteng lumilipad, at narinig nila ang sigawan ng karamihan sa malayo kaya pinuntahan nila ito. Nakita nila ang isang monolith, at ipinaliwanag nila na doon ibabase ang kanilang klase ayon sa kanilang cultivation level. Mahigit 10,000 bagong estudyante ang hahatiin sa 100 klase, at ang mga henyo ay mapupunta sa Class 1. Nasaksihan nila ito nang sukatin ang cultivation ng isang 9th stage na baguhan na nagngangalang Wei at inilagay siya sa Class 1. Ang sumunod na kalahok na si Chang ay nagpakita ng recommendation letter na humanga ang mga tao dahil ang mga tunay na henyo lamang ang nirerekomenda. Nang sumailalim siya sa pagsusulit, lumabas na nasa spirit nurture and level na siya, kaya nakapasok din sa Class 1. Tinawag si Lana at napag-alamang nasa 9th stage din siya, kaya nakapasok din siya sa parehong klase. Sinabi niya kay Lin na hihintayin niya siya. Nang tawagin si Lin, kinakabahan siyang lumapit, iniisip na hindi pa siya kailanman nag-cultivate. Ipinakita niya ang kanyang recommendation letter, at nang basahin ito ng instruktor na si Ying, nagulat siya dahil galing ito kay Master Luwu, isang alamat na master na nakamit ang immortalidad na higit pa sa mga Diyos. Sinuri ng numerology instructor na si Mina ng kanyang kapangyarihan at sinabing magdadala siya ng mga himala na yayanig sa mundo. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit nang hawakan ni Lin ang monolith. Tumahimik ang lahat dahil inanunsyo na nasa stage 0 siya. Gayunpaman, nakapasok pa rin siya sa Class 1. Binanggit ni Mina na ito ang pinakamasamang score sa klase, kaya umalis si Lin na dismayado. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang 3rd stage cultivator na si Lu na tila ayaw sa kanya. Nang sumailalim si Lu sa test, napunta siya sa Class 100, kaya nawalan siya ng pag-asa at inisip na hindi patas na nasa Class 1 si Lin. Nagsimulang akusahan ng lahat si Lin, at si Wei ay humarap at hiniling kay Mina na bawiin ang resulta. Sumasang-ayon kay Lu, sinabi ni Mina na imposible yun, kaya hinamon ni Wei si Lin sa laban. Ngunit agad siyang inilipad nila na palayo, humihingi ng paumanhin at sinasabing poprotektahan niya siya. Dinala niya si Lin sa dormitoryo. Sa gabi, iniisip ni Lin kung ano ang gagawin sa mga galit sa kanya. Iminungkahi ng system na mag-level up siya, at ipinakita ang mga quest. Nakakuha siya ng quest na gumawa ng 10 push-ups, na agad niyang natapos at umangat siya sa 1st stage. Lumakas siya kaya kayanan niyang mag-push up gamit ang isang daliri. Nagpatuloy siya sa paggawa ng quests at mabilis na umabot sa 3rd stage sa pamamagitan lang ng push-ups, ngunit napagtanto niyang hindi na siya lalakas pa roon.
Iminungkahi ng system na humingi siya ng payo kay Lana. Lumabas siya ng door ngunit bigla siyang tinambangan. Ginamit niya ang kanyang spiritual eyes upang umiwas at napagalamang third stage din ang kalaban. Nagpatuloy ang laban at tinamaan siya ngunit nakabawi gamit ang kanyang bilis. Napagalamang si Lou ang kalaban. Nang tanungin siya kung kailan siya umabot sa third stage, sinabi ni Lin na henyo siya. Gumamit si Lou ng talisman at binalaan siya ng system na hindi niya ito kayang iwasan o haraman. Kaya iminungkahi ang paggamit ng Heavenly Gateway kahit napakapanganib. Inihagis ni Lou ang talisman ngunit bigla itong sumabog nang dumating si Lana. Sa gitna ng kaguluhan, nakita nila ang isa pang Lou, kaya nalito sila. Inatake ng kalaban si Lana ngunit hinarang ni Lin gamit ang Heavenly Gateway. Nakalaban si Lana at napaatras ang kalaban. Bumagsak si Lin dahil sa epekto ng kapangyarihan at dumating ang isa pang Lou na gustong makipag-away ngunit natakot kay Lana. Iminungkahi ni Lana na magpatingin sa doktor, ngunit sinabi ni Lin na ayos lang siya at malapit na siyang umabot sa fourth stage. Kinabukasan, inalala niya ang pag-atake. Iniisip na iimbestigahan ito ni Ying, ngunit binati lang siya nito bilang bagong kaaway ng buong paaralan. Sa cultivation class, nagulat siya na ang instruktor ay isang puno na nagngangalang Chin. Ipinaliwanag na ito ang anyo nito dahil sa cultivation. Nalaman din niya ang tungkol kay Su, isa pang may recommendation letter na nasa spirit nurturing level na. Sinimulan ni Ching ang klase ngunit agad din itong tinapos. Napansin ni Lin na lahat ay nagme-meditate at nang gamitin niya ang kanyang spiritual eye. Nakita niyang napapalibutan ng enerhiya ang lahat. Sa susunod na mga klase, paulit-ulit siyang nahuhuli sa pag-unawa. Sa moral class, ginawa siyang class representative ni Ying at pinagamit lang sila ng cellphone na ikinalungkot niya. Sa numerology class, pinatulog sila at pinasulat ng panaginip. Pagkatapos, sa magic class, nagkaroon ng sparring. Nakalaban ni Lana si Chang ngunit nahirapan siya. Sa gitna ng laban, ginamit ni Lin ang kanyang spiritual eyes para makita ang kahinaan ng teknik ni Chang. Nang malagay sa panganib si Lana, ginamit ni Lin ang Heavenly Gateway para protektahan siya, na nagdulot ng malakas na shockwave. Nagulat ang lahat dahil buhay pa siya. Gumanti siya ng atake at sa huli, nabasag ang depensa ni Chang. Sa sandaling yon, umabot si Lin sa fourth stage sa loob lamang ng isang gabi. Ipinakita ng system ang susunod na quest, ang pag-absorb ng spirit stones. Tinanggap ni Chang ang pagkatalo at tinanggap ni Yin si Lin sa mundo ng cultivation. Biglang dumating ang isang elder na si Yua at sinabi na may nangyaring problema. Matapos ang klase, lumapit si Chang kina Lin at Lana at inalok silang tulungan. Humingi si Lin ng spirit stones, ngunit nagulat si Lana dahil ito ang pera sa kanilang mundo. Kaya napahiya siya, ngunit binigyan siya ni Chen ng isang singsing na nagkakahalaga ng 5,000 spirit stones. Umalis si Ching habang tinatanong si Lin kung mahilig din ba siya sa militar, at nalaman nating may pagkakapareho sila kaya nagsimula silang magkasundo. At inanyayahan ni Shin si Lin na manood ng mga war movies sa kanyang lugar. Lumapit si Su sa kanila, iniisip na mabubuti silang tao kaya gusto niyang maging kaibigan nila. Nais niyang mag-aral ng moral class kasama si Len at sinabi niya sa kanya na hanapin siya anumang oras na kailangan niya ng tulong. Nalaman natin na ang Battle for Freedom ay isang taunang survival contest kung saan lahat ng mga disipulo ay kailangang lumahok. Naglabas ang system ng isang espesyal na quest na nagsasabing kailangan ni Lin na mapasama sa top 50 upang makatanggap ng isang spiritual weapon. At binalaan siya na magiging babae siya kapag nabigo siya. Nanaginip si Lin tungkol sa pagiging babae kaya natakot siya ng husto. Ngunit bigla siyang nagising at napagtanto na kailangan niyang lumakas dahil ayaw niyang mabaigo sa quest. Inabsorb niya ang kanyang spirit stones na nagbigay daan upang maabot niya ang ikapitong stage, at ipinaalam ng system na naging mas malakas ang kanyang katawan. Sinubukan niyang sumuntok at napagtanto niyang kaya niyang magpakawala ng malalakas na suntok ng sunod-sunod. Kaya naisip niyang may tsansa siyang matapos ang espesyal na quest. Tinanong nili ng system na ipaliwanag ang Battle for Freedom, kaya ipinakita nito sa kanya ang isang mapa at sinabing ito ay isang malakihang labanan kung saan mahigit 50,000 estudyante ang lalahok. Ang lugar ng laban ay unti-unting liliit habang nababawasan ang mga kalahok hanggang isa na lamang. Ang matitirang nakatayo, batay sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang kanyang ranggo ay 29,653, kaya nagpanik siya dahil isang buwan na lang ang natitira para maghanda. Ipinaalala ng system na galit sa kanya ang lahat kaya pagtutulungan siyang habulin. Inisip niyang mabibigo siya sa quest kaya tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung tatanggapin pa rin ba siya kung magiging babae siya. Ngunit inakala nilang nababaliw na siya kaya napahiya siya at napagtanto na kailangan niyang tapusin ang quest o masisira ang kanyang buhay.
Hiniling ni Lin sa system na ipakita ang susunod na upgrading quest at ibinunyag nito na kailangan niyang talunin ang isang kalaban na nasa ika-9 na stage. Ngunit alam niyang hindi pa siya sapat na malakas para gawin yun. Idinagdag ng system na kakabukas lang ng technical skill quests kaya maaari niyang gamitin ang Essence of the Mountain upang matuto ng isang god-level skill. Binanggit din na kapag natapos niya ang upgrading quest, tataas ang kanyang ranggo sa 4,653. Naisip niyang pakiusapan si Lana na magpatalo sa kanya. Ibinunyag ni Lana na nasa ika-10 stage na siya, at muntik na siyang humingi ng tulong ngunit nahiya siya kaya nauwi sa paghingi ng Essence of the Mountain. Pumunta siya kay Chang at hiniling na magpatalo ito, ngunit tumanggi ito at sinabihan si Len na huwag umasa sa masasamang paraan ng cultivation. Ngunit nagmakaawa si Lin kaya pumayag si Chang na sabihin ang kanyang kahinaan, ngunit ayaw ni Lin na ibahagi ito dahil isa itong mahalagang sekreto kaya naisip niyang bumalik kay Lana. Lumuhad si Lin sa harap ni Lana habang hinihiling na atakihin siya ng palihim. Ngunit napansin ni Lana na kinakabahan siya kaya inakala nitong magtatapat siya ng damdamin. Kinabahan din siya at sinabing ayos lang dahil kailangan nilang magtulungan bilang partners at ikinatuwa ito ni Lin. Bumalik siya kay Chang at sinabi na gusto niyang matuto ng bagong galaw. Kaya tinuruan siya ni Chang ng binding technique at sinabing gamitin ito kay Lana. Sa sumunod na stage, ibinigay ni Lana kay Len ang Essence of the Mountain ngunit bigla niyang ginamit ang binding technique at muntik na siyang umatake, ngunit nagsimulang umiyak si Lana kaya nagatubili siya. Nadulas siya dahil sa isang bato at aksidenteng nahawakan ang kanyang dibdib kaya lalo itong nagalit. Ibinigay ni Lana kay Lin ang Essence of the Mountain at umiyak habang tumatakbo palayo at tinawag siyang bastos. Kaya bumalik siya kay Chang at sinabing nagkamali siya. Kinagabihan, binasa ni Lin ang mga notes na ibinigay ni Lana at nalaman niya ang tungkol sa rank 1 disciple na si Wong at napagtanto niyang napakalakas nitong mandirigma. Pinayuhan siya ni Lana na tumakas at humingi ng tulong sa kanya kapag nakita si Wong na gustong protektahan siya sa battle for freedom. Kinain niya ang Essence of the Mountain at naisip na humingi ng tawad, ngunit sumakit ang kanyang tiyan habang umepekto ang essence. Nakaranas si Lin ng diarrhea at sinabi ng system na tatagal ito ng 13 araw at matutunan niya ang god-level skill kapag natapos, ngunit alam niyang 10 araw na lang bago ang laban kaya natakot siya na dadanasin niya ito sa gitna ng contest. Kinabukasan, kulang siya sa tulog dahil magdamag siyang nasa banyo. Natakot siya na hindi makasali dahil walang paraan para mapabilis ito ayon sa system. Sa klase, napansin ng lahat na wala si Lin at narinig ito ni Lana. Kumatok si Chang sa kanyang pinto at tinanong kung bakit hindi siya pumasok. At sinabi rin na iniisip ng mga kaklase na nagtatago siya. Sinabi ni Lin na kailangan niyang ilabas ang bar at inakala ni Chen na nilalabanan niya ang kanyang inner demon kaya nagchant ito ng sutra para tuluman siya. Bigla siyang napadumi ng sobra habang bumibilis ang proseso kaya hiniling niya kay Ching na bumalik araw-araw. Ngunit sinabi nitong hindi siya aalis habang patuloy siyang nagchachant. Nahihirapan si Lin sa banyo habang bumibilis ang proseso, at makalipas ang ilang araw ay halos tapos na ito dahil sa tulong ni Chang. Nagtipon ng mga disipulo sa paligid ng monolith habang iniisip ni Lana kung bakit hindi pa siya kinakausap ni Len. Samantala, tinitiis ni Lin ang sakit habang nilapitan siya ng isang aso na nagngangalang Dubai na nagpakilalang observer. Alam ni Dubai na nahihirapan siya at sinubukang tulungan gamit ang kapangyarihan ngunit kaunti lang ang epekto. Nararamdaman ito ang kanyang potensyal at sinabing gusto niyang sumama sa kanya. Dumating si Yua at sinabi na magsisimula ang labanan kapag pumasok sila sa venue. Ipinaliwanag niyang ang kontribusyon nila ang magtatakda ng kanilang ranggo at naglagay siya ng golden light sa lahat upang protektahan sila, ngunit matatanggal sila kapag ito ay nabasag. Ipinadala silang lahat sa venue at nagsimula ang labanan. Sina Ching at Su ay mabilis na tinatalo ang mga kalaban sa paligid. Naghanda si Ru na labanan si Lin ngunit agad niyang nabasag ang espada nito. At humingi si Lin ng toilet paper ngunit wala ito kaya umalis siya. Pagkaalis niya, tinanong si Lu tungkol kay Lin ngunit itinulong niya sa maling direksyon. Nakita si Lana na nagmamasid sa arena habang hinahanap ang lokasyon ni Len ngunit ayaw pa rin siyang makita dahil galit pa siya. Si Lin ay dumudumi sa likod ng puno at malapit nang matapos ang proseso nang makita siya ng isang disipulo sa ika-8 stage. Hinamon siya nito, ngunit dumating ang 49 na 9th stage disciples na lahat ay galit sa kanya at gustong pabagsakin siya. Sinabi ng isang disipulo na hindi siya galit ngunit gusto niya ang bounty, ngunit sinabi ni Lin na mas mabuting isang tao lang ang kumuha ng lahat kaya nag-away-away sila habang siya ay patuloy na dumudumi. Natapos niya ang quest at natutunan ang god-level skill. Ginamit niya ito bilang counter-attack at naglabas ng malakas na energy beam na agad tumalo sa kanila. Sa pagkatalo ng mga 9th stage cultivators, natapos ni Lin ang upgrade quest at umabot siya sa susunod na stage.
ngunit sinabi ng system na wala siyang tsansang makapasok sa top 50 kung hindi pa siya lalakas. Ipinakita ang susunod na quest, talunin ang 10 9th stage cultivators at matuto ng Earth Martial Arts sa Black Rock Peak. Nakita niya ito sa langit ngunit hindi niya alam kung paano makarating. Dumating si Lou at humingi ng tulong at ipinakita ang isang portal kung saan nagtatago ang mga mahihinang estudyante. Nais nilang si Len ang maging top dahil mahina ang loob nila, at hiniling nilang alisin sila ng dahan-dahan. Ginawa ito ni Lin kaya tumaas ang kanyang ranggo, ngunit kinundi na ito ng mga nanunood. Umabot siya sa rank 7,864. Habang iniisip ang quest, binalaan siya ng system na may paparating na malakas na cultivator. Biglang nahati ang isang puno at sumulpot ang kalaban ngunit agad niyang tinamaan ng energy beam. May isa pang malakas na cultivator, isang babaeng lumulutang na nasa spiritual nurture and level. Siya si Queen, pangalawa sa nakaraang contest. Nakilala niya si Lin at niyaya siyang maglaro. Gusto niyang subukan ng mga lalaki mula sa Mortal World kaya nagtanong siya ng 20 tanong sa loob ng 10 minuto. Sinagot ito ni Lin hanggang sa tanungin kung sino ang mas maganda kina Lana at Sue, pinili niya si So kaya tinawag siyang traidor. Ipinaliwanag niyang galit si Lana sa kanya dahil nahawakan niya ang dibdib nito. Sinuri ni Queen ang kanyang aura at naniwala, at tinanong kung mas maganda siya kay Lana, sinabi niyang oo kaya natuwa ito. Sa huling tanong, pinapili siya kung ordinary ngunit masaya o dakila, ngunit malungkot, sinabi niyang gusto niyang tulungan ang mga mortal at pasayahin ang cultivators. Nagustuhan ito ni Queen kaya inimbitahan siya sa kanyang club. Ngunit hindi siya makaalis dahil kailangan nilang maglaro hanggang matapos ang contest. Binalaan siya ng system na hindi siya makakaabot sa top 50 kung sasama siya, kaya naisip niyang pumunta sa Black Rock Peak. Sumakay siya sa Wallace ni Queen at itinulo ang lugar. Samantala, nakatagpo nila na si Dubai na nagsabing hinahabol si Len dahil sa bounty at mahina ito dahil may sakit. Sinabi rin niyang may diarrhea ito dahil sa cultivation at nalaman niya ito sa amoy. Napagtanto nila na ang dahilan kung bakit hindi siya kinakausap. Biglang umatake si Wei ngunit nagcut ang eksena kay Lin at Queen habang narating nila ang Black Rock Peak at sinabi ng system na sisimulan na ni Lin ang pag-absorb ng kapangyarihan ng Earth. Ngunit aabuti ng 24 na oras upang makumpleto ang proseso at iminungkahi nitong tambangan si Queen kapag natapos na ang proseso nakakita sila ng isang kakaibang cultivator sa tuktok at nagtataka si Queen kung sino siya kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Chen sinasabing hinihintay niya si Lin ngunit bigla siyang naglaho tinanong ni Lin si Queen tungkol sa kanya ngunit hindi niya maalala na nakita siya sinasabing maaaring naghahalusinate lang si Lin alam niyang ang tungkol kay Chen iniisip na nakaipit siya sa ikawalong antas ngunit sinabi ni Minion na naloko lang siya ni Chen sinasabing iniiwasan lamang nito ang karma hindi alam ni Min ang tunay na antas ni Chan sinasabing mas interesado siya kay Lin dahil ang mga estudyanteng nirekomenda ngayong taon ay tila konektado sa kanya nakita ni Ying na interesante si Minion sinasabing pinahawak siya ng pinuno ng akademya ng posisyon bago ito nawala ngunit wala itong nakaraang record kaya nagtataka siya kung sino siya ngunit tumawa si Minion sinasabing malalaman din niya sa hinaharap hiniwa ni El ang kakayahan ni Wei na pagtanto na siya ang tumambang kay Lin kaya tinanong niya kung bakit target nito si Lin. Ibinunyag niya na ang moralidad ng kanyang mga kaaway pinayuhan si Lana na lumayo kay Lin kung ayaw niyang maging kaaway ng kanyang sekta ngunit biglang inatake siya ni Dubai kaya kumontra siya ngunit nilapitan siya ni Lana at nakipagpalitan ng suntok ngunit naitulak niya siya paatras na pagtanto nila na tinawag na ang mga disipulo ng sekta ni Wei kaya nagsimulang tumakbo sina Lana at Dubai ngunit iniisip ni Wei na hindi sila makakatakas bumalik tayo kay Lin habang naglalaro siya ng laro kasama si Queen at siya ang nanalo ngunit pinakialaman niya ang programa kaya siya ang nanalo sa rematch na naginip si Queen na magtayo ng gaming company sa mortal na mundo sinasabing maaaring maging manager niya si Lin at tila nagkakasundo sila ngunit ipinaalam ng sistema sa kanya na matatapos ang proseso sa loob ng 5 minuto ibinunyag na ang kanyang magandang mood ang nagpabilis ng proseso pinanood nila ang pagsikat ng araw at inamin ni Queen na nag-enjoy siya tinawag si Lin bilang kanyang unang kaibigan ibinunyag niya na tinatawag siyang henyo ng mga tao ngunit hindi talaga siya nakikita bilang isang tao iniisip na ginagamit lang siya bilang kasangkapan sa cultivation kaya iminungkahi niya ang pagbabago ng mundo sinasabing maaari silang bumuo ng sarili nilang sekta na gustuhan ni Queen ang ideya ngunit iniisip niyang hindi siya seryoso pinaalalahanan siya tungkol sa kakayahan niyang makadetect ng kasinungalingan sinabi niyang hindi siya naging tapat sa kanya mula nang makarating sila sa tuktok dahil malabo ang aura sa paligid niya ngunit nalaman natin na tapat siya sa kanya at ang need detect niya ay ang enerhiya ng mundo sa paligid niya sinubukan itong ipaliwanag ni Lin sinasabing nagsasanay siya ngunit hindi siya pinaniwalaan dahil alam niyang wala siyang oras magsanay dahil abala siya sa pakikipaglaro sa kanya. Sa sandaling iyon sinuspinde ng sistema ang engravings tinanggal ang malabong aura niya at sinabi niya ang totoo sinasabing gusto niya siyang atakihin.
Alam ni Queen na totoo ito kaya sinabi niyang sige at tinawag niya ang kanyang tungkod naghahanda na gamitin ang kanyang kakayahan naghanda si Lin para sa laban ngunit sinabi niyang naging tapat siya nagtataka kung bakit hindi siya pinaniniwalaan dahil dito nagalinlangan siya kaya ibinaba niya ang kanyang depensa ngunit pinayuhan siya ng sistema na umatake at pinakawalan nito ang enerhiya mula sa kanyang katawan na nagtulak sa kanya paatros ngunit tinawag niya ang kanyang sandata at naglunsad ng kontra-atake na nagpaluhod sa kanya binyantaan niya siya nagtataka kung bakit niya siya inatake ngunit sinabi niyang aksidente lang ito at alam niyang nagsasabi siya ng totoo ipinaliwanag niya na lahat ng sinabi niya ay totoo sinasabing naapektuhan ng kanyang pagsasanay ang kanyang aura ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Queen kaya sinabi niya ang tungkol sa War God system sinasabing ginagamit niya ito para lumakas at nainis siya dahil lahat ng sinabi niya ay totoo na pagtanto niyang kinumprante niya siya ng walang dahilan inutusan niya siya magsinungaling kaya sinabi niyang hindi siya nagko-cultivate gamit ang sistema at gumagamit siya ng isang essence para lumakas kinumpirma niyang nagsisinungaling siya at binalaan niya siya na magkakaroon siya ng pagtatae kung kakainin niya yun ngunit kinain pa rin niya at sumakit ang kanyang tiyan minungkahi ng sistema na bigyan siya ng earth energy sinasabing makakatulong ito sa pagtunaw ng essence sinunod niya ang utos ng sistema hinawakan ang kanyang tiyan at nawala ang sakit alis na sana siya ngunit pinigilan siya nito at binigyan siya ng headband ipinaliwanag na hindi siya masasaktan ng mga cultivator sa antas ng spiritual nurturing kung isusuot niya ito nagpa siya siyang isuot ito at tumalon siya mula sa plataporma habang sinasabi ng sistema na matatapos ang battle for freedom sa loob ng 47 oras at ang kasalukuyan niyang ranggo ay 7. 864 ngunit iniisip nitong mataas ang tsansa niyang makapasok sa top 50. Dahil malayo pa ang laban bigla siyang inatake at nakita niya ang lalaking si Wong na siyang pinakamahusay na disipulo sa buong paaralan tinawag ni Wong si Chen hinahamon ito sa laban habang nagbabanta na lilipulin ang lahat kung hindi siya sisigat inilabas ni Lin ang kanyang tracker at nakita niya ang lokasyon ni Lana iniisip na nasa panganib siya kaya nagmadali siyang puntahan siya nakita natin na nahuli ng mga disipulo ng sekta ni Wei si Dubai at sinubukan ng isa na pilitin siyang pumirma sa kontrata ng alagang hayop na halimaw nang biglang dumating si Lana para iligtas siya ngunit inatake siya ni Wei mula sa likod nakipaglaban siya sa mga disipulo at nadisarmahan siya ni Wei na nagsabing lumayo siya kay Lin ngunit iniisip niyang insecure lang siya dahil mas malakas si Lin kaya nagalit siya at naghanda na tapusin siya ngunit nagbeep ang kanyang tracker habang biglang bumagsak si Lai at pinatumba ang lahat pinalibutan ni Lin ang kanyang mga kaibigan ng Earth Energy habang kinuryente ni Wong ang lahat ni ang libu-libong kalahok sa isang iglap nakita natin si Chen na nakaupo sa batu pinipigilan ang kidlat bago ito tumama sa kanya at binanggit niyang dumating na ang oras pinutektahan sila ng headband ni Lin mula sa kidlat ngunit naubos ang enerhiya nito kaya ito naduraj at sinabi ng sistema sa kanya na may 132 kalahok na natitira sa kagubatan kaya napakababa ng tsansa niyang makapasok sa top 50 si Wei at 2 pang disipulo ang buhay pa at naghanda si Lin na harapin sila ngunit ninamaliit nila siya dahil nasa ikawalong antas pa rin siya ngunit madaling tinalo ni Lin ang mga kasama ni Wei kaya kinabahan siya malapit nang alisin ni Lin si Wei ngunit pinigilan siya ni Lana sinasabing si Wei ang naglagay ng bounty sa ulo niya kaya kailangan niyang pagdusahan nito tinanong niya si Wei na ipaliwanag ang kanyang motibo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay bigla siyang sinuntok ni Lin palayo nakita ni Lin ang ibang mga disipulo sa likod niya kaya mabilis niya silang tinamba at natapos niya ang kanyang upgrading quest kaya naabot niya ang ikasyam na antas humingi siya ng tawad kay Lana at ipinaliwanag ang nangyari sa kanya at nagkaayos sila ngunit patuloy na tinatawag ni Wong si Chen nagbabanta na sisirain ang kagubatan kung hindi ito lalabas naghanda si Wong na sirain ang kagubatan ngunit dumating si Su para pigilan siya at nakilala niya si Su sinasabing mukha siyang Diyosa ngunit sinabi niya kay Unayan na huwag siyang kausapin dahil hindi niya ito gusto kaya labis siyang nadismaya sa sandaling yun ginapos ni Chang si Wong gamit ang kanyang mga kadena habang sumama siya kay Su at hinamon nila siya sa laban ngunit sinabi ni Wong na hindi nila siya matatalo habang binabasag ang kadena sa kanyang braso at madali niyang hinarang ang mga atake ni Su humingi si Chang ng tulong sa lahat para may sigawa ang kanyang teknik sinasabing ibigay nila ang kanilang spiritual power para talunin si Wong nakatanggap siya ng kapangyarihan mula sa mga disipulo ngunit sinabi ni Chain na kailangan pa niya ng tulong alam niyang may mga disipulong hindi nakikipagtulungan at tinawanan siya ni Wong iniisip na mabibigo ang kanyang plano binali ni Wong ang mga restriksyon at umatake si Su ngunit madali niya itong dinaig sinubukan niyang yayain ito ngunit tinanggihan siya at tinalis ang sarili mula sa paligsahan nagalit si Wong at tinawag ang isang lightning dragon para umatake at sinubukan itong harangin ni Shang gamit ang kanyang kakayahan ngunit nabasag ito at agad siyang natalo na pansin ni Yuan na ang teknik ni Wong ay malapit sa antas na divine at ipinagpatuloy ni Wong ang kanyang pag-atake nilipol ang natitirang mga kalahok malapit ng tamaan ng kidlat ang grupo ni Lin.
Ngunit pinigilan ito ni Chen gamit ang kanyang daliri. Tinanong si Lin kung natutunan na niya ang Finger of Heaven. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis, ngunit gusto niyang matutunan ni Lin ang galaw at naglaho siya sa harap nila. Ipinaalam ng sistema na 5 na lang ang natitirang kalahok, kaya inisip ni Lin na tapos na siya. Iniisip na kailangan niyang talunin pa ang iba para umangat ang ranggo, ngunit nalaman niya maaari pa niyang makumpleto ang quest sa pamamagitan ng pagtalo kay Long. Alam ni Lin na mahirap ito, ngunit ayaw niyang maging babae, kaya tinawag niya si Long na bumaba. Nagtataka sila na kung ano ang ginagawa niya, ngunit inalis niya siya sa paligsahan. Sinasabing hintayin siya sa labas. Habang papalapit si Wong, tinanong siya ni Wong tungkol kay Chen, kaya ipinaliwanag ni Lin na umalis na ito at hindi na babalik, kaya naging obsesyonado si Wan. Hinamon niya siya sa laban, ngunit tinawanan siya ni Wan at tinawag ang kidlat para tamaan siya. Binalaan ng sistema si Lin na maaari siyang patayin ni Wan, ngunit alam niya ito na ang tanging pagkakataon niya, kaya nagpasya siyang lumaban. Sumulong si Dubai gustong lumaban kasama si Lin, ngunit sinabi niyang sa susunod na lang sila magkasama at inalis niya si Dubby sa paligsahan. Natatakot si Ying na maaaring mamatay si Lin, ngunit sinabi ni Mingan na maaabot na niya ang bagong antas ng kapangyarihan. Sinasabing hindi nila dapat pigilan ang laban. Tinusok ni Wong ang langit gamit ang kanyang kidlat. Tinawag ang isang napakalaking dragon, kaya sinubukan itong pigilan ni Lin gamit ang kanyang god-level skill, ngunit walang nangyari at ipinikit niya ang kanyang mga mata habang bumababa ang dragon sa kanya. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng sistema na natutunan na niya ang Finger of Heaven, kaya itinulong niya ang kanyang daliri at nagpakawalan ng malakas na sinag ng liwanag na nagliwanag sa paligid. At naging sanhi ng pagpalya ng mga kamera. Tinagos ng liwanag ang langit at nakita ito ng lahat. Na pagtanto nilang natalo na si Wong, na ibalik ang kamera at sinimulan nilang purihin si Lin na umabot na sa ranggo 2 na saksihan ng lahat ang kanyang kapangyarihan at humanga siya dito. Tinanong si Mingan tungkol sa mga disipulong ipapadala nila sa mortal na mundo. Nalaman natin na isa si Wei sa kanila, ngunit nagpasya si Yuan na palitan siya. Iniisip na mas magandang opsyon si Lin matapos ang laban. Na wala ng malay si Lin sa loob ng 10 araw dahil naubos niya ang lahat ng kanyang enerhiya, ngunit gumaling siya dahil sa Yuo bilang elixir. Nagsimulang tingnan siya ng lahat bilang pinakamalakas at binati siya ng sistema sa pagkumpleto ng quest. Sinasabing na unlock niya ang Almighty Technique, ngunit wala siyang ideya kung paano ito gamitin at nakatanggap siya ng mga item mula sa akademya bilang gantimpala. Makalipas ang 1 buwan, ipinaalam ni Yuo sa lahat na nakatakas ang Demon King dahil nasira ang seryo sa mortal na mundo, kaya kailangan nilang magpadala ng mga natatanging disipulo bilang mga sugo upang kumatawan sa espiritual na mundo. Naririnig ni Wei ang lahat na pinag-uusapan siya at alam niyang napalitan na siya ni Lin, kaya nagalit siya dahil matagal na niyang gustong may talaga bilang mensahero. Nalaman natin na bago pa man ang anunsyo ay sinabi na ito ni Wong sa kanya, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi siya sinabihan ng kanyang ama na pinuno ng sekta. Iniisip niyang baka napahiya niya ang kanilang sekta. Binanggit niya na natalo rin si Wan kay Lin. Iniisip niyang hindi dapat siya ituring ng sekta bilang isang kabiguan at dapat gamitin ng kanyang ama ang impluensya nito para makakuha siya ng pwesto, ngunit tumawa si Wan at ipinatawag niya ang isang lightning dragon dahilan para mapaluhod si Wei. Pinaalalahanan niya si Wei na napakalaki ng agwat ng kapangyarihan nila. At ibinunyag niya na may sinabi si Yuo sa kanyang ama, ngunit iniisip niyang hindi pa handa si Wei na malaman ang katotohanan. Itinalaga ni Yuo si Lin Cham at Lana bilang mga mensahero at binanggit niya na si Len ay may natatanging lakas, kaya itinalaga niya si Len bilang leader ng grupo. Nangako siyang tatapusin ang misyon at ipinaliwanag niyang ikinararangal niyang mapili bilang mensahero. Binigyan siya ni Dubai ng isang scroll na ipinakita ni Lin sa karamihan. Sinasabi sa kanila na bibili siya ng mga gamit para sa kanila sa mortal na mundo at ipinaliwanag niyang hindi niya ito gagawin para kumita kundi para makagawa ng mga bagong kaibigan. Nag-cheer ang lahat para sa kanya dahil gusto nilang may mabili mula sa mortal na mundo, ngunit iniisip ni Wayne na hindi dapat ginagawa ito ng isang mensahero. Inanunsyo ni Queen na magsisimula siya ng isang esports club kasama si Lin. Sinasabing tumatanggap sila ng mga bagong miyembro at nakita natin na masaya ang lahat sa balitang ito. Kinabukasan, pumili ang mga disipulo sa dorm ni Lin na gustong bumili ng kung ano-ano mula sa mortal na mundo. Habang ipinapakita ni Queen ang kanyang mga video game, na iinggit si Wayne nang makita niyang maayos ang takbo ng kanilang negosyo at naalala niya ang usapan nila ni Wong. Ibinunyag ni Wong na sinabi ni Yu at sa pinuno ng sekta ang kalkulasyon ni Minion na nagsasabing magiging mapanganib ang paglalakbay sa mortal na mundo, kaya maaaring mamatay si Wei kung sasama siya bilang mensahero. Ipinaliwanag niya na magiging delikado rin ito para kay Lin, ngunit binanggit ni Min na nais ng kalooban ng langit na si Len ang bumaba sa mortal na mundo. Iniisip ito ni Wei at nagtataka kung bakit hindi siya ang pinili ng kalooban ng langit, kaya nagsimula siyang umiyak. Sa sandaling yun, inabisuhan ng sistema si Lin na na-unlock niya ang crybaby technique dahil napaiyak niya ang kanyang kalaban.
Kaya nagtataka si Lin kung sino ang umiiyak ng tapiki ni Queen ang kanyang balik at sinasabing may mga nagparehistro sa kanilang club at inaangkin niyang dahil ito sa kanyang marketing technique nakita sila ni Lana kaya nagselos siya habang ibinibigay ni Queen sa kanya ang kanyang storage bin sinasabing espesyal ito biglang lumapit si Minion kay Lin at kinabahan siya dahil alam niyang laging may masamang balita si Minion sinabi niyang may sasabihin siya kay Lai kaya tumakbo siya palayo sinasabihan ang kanyang mga kaibigan na mag-impake ngunit tinanong ni Lana si Minion kung ano ang sasabihin niya kay Lin kaya sinabi niyang ang kanilang paglalakbay ay mapupuno ng panganib at kamatayan at wala silang magagawa tungkol dito magsisimula na sana sila sa kanilang paglalakbay at binuksan ni Shang ang isang portal patungo sa mortal na mundo ngunit biglang may lumitaw na mga madidilim na braso na kumapit kay Lin at itinulak ang iba papalayo kumapit si Lana sa kanya habang hinihila siya papasok sa portal at nagawa ni Shang na makapasok bago ito magsara sinubukan ni Lana nagisingin si Ren ngunit pinalibutan siya ng mga madidilim na braso dahilan para mawalan siya ng malay binalaan ng sistema si Len na nasa panganib ang kanyang buhay kaya gin-ayos siya nito at napagtanto niyang mahuhulog na siya sa kanyang kamatayan hinawakan niya si Lana habang ipinaalam ng sistema na nasa 3 kilometro sila sa taas ng dagat ngunit hindi nito sinabi kung ano ang gagawin kaya binalot niya ang kanilang mga katawan ng earth energy upang maghanda sa impact ngunit habang malapit na silang tumama sa lupa nadaanan nila ang isang kakaibang flower spirit na nasira ang katawan tumama sila sa lupa ng napakalakas ngunit nakaligtas sila at nagkamalay sila na napagtanto niyang nasa masamang kalagayan si El na abutan sila ni Chang at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin si Lin. Ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw para sa tulong at itinuro ng kanyang mga kaibigan ang kanyang ulo kaya naglabas si Lin ng salamin at nakita niya ang bulaklak sa kanyang ulo at tinanong siya nito kung bakit niya inagawang katawan nito ngunit bigla itong nawala nang may isang napakalaking barko ang tumakip sa langit nakita natin ang isang babae sa barko na nagngangalang Lin na nagulat na nakita niya ang mga mensahero at inutusan niya silang sumama sa kanya kaya sumakay sila sa barko at dinala sila nito sa isang lugar nagpakilala si Lin bilang leader ng grupo at tinanong si Lin kung ano ang nangyayari ngunit kinutsa niya ang spiritual world dahil ginawang leader ang isang 9th stage disciple hinugot ni Lana ang kanyang espada at tinanong si Ling kung ano ang gusto nito sa kanila ngunit naghanda siya sa laban at inactivate ang kanyang skill at ibinunyag na nasa ikasampung yugto na siya magtatagpo na sana sila ngunit bigla silang huminto nang kumuha ng litrato si Chang'an sinasabing nakuha niya ang kanilang spirits inalok niyang ipadala ang larawan kay Ling at pinaalalahanan si Lana na dapat nilang panatilihin ang kanilang pagkakaibigan sa mortal na mundo kaya humingi siya ng paumanhin sa kanyang asal umalis sila sa barko at sinabi ni Ling na sumunod sa kanya habang dinadala sila sa kanyang mga nakatataas sinasabing dumating na ang mga mensahero nagpakilala ang isang babae bilang si Yua ang presidente ng alyansa at nakilala siya ni Lin dahil pinapanood niya dati ang kanyang cultivation ad sa mortal na mundo alam ni Lana na ang mga nakatataas ni Ling ay nasa spiritual nurturing level at ibinunyag ni Yua na nagtipon sila upang magsimula ng isang combat mission iniisip ni Lin na huhulihin nila ang Demon Lord ngunit tinawanan siya nila habang ibinunyag ng dike ng alyansa na si Shou na natalo na ang Demon Lord at kailangan na lamang nilang harapin ang mga disipulo ng Demon Cult. Ipinaliwanag niya na tinanggap ang grupo ni Len dahil nais niya silang ibalik sa spiritual world sinasabing hindi kailangan ng alyansa ang kanilang tulong nagbukas siya ng portal ngunit sinabi ni Ching kay Shou na wala silang natanggap na paggalang pinaalalahanan siya na dapat silang magkaibigan ibinunyag ni Buto na paulit-ulit niyang hiningi ang tulong ni Minion ngunit hindi ito nagpadala ng mga reinforcement kaya kinailangan nilang harapin ang banta ng mag-isa at ipinahayag ni Shou ang kanyang pagkadismaya sinasabing sila ang pinakamahinang mga mensahero na nakita niya sa sandaling yun tumunog ang alarma dahil inatake ang establishmento ng mga mandirigmang Blood Clan at nagunat si Yuan nang marinig ito iniisip na nakipag-alyansa ang Blood Clan sa Demon Cult na tumulong ng grupo ni Lin ngunit nagalit si Sheo sinasabing ang tanging misyon nila ay ang maitaboy pabalik sa spiritual world ngunit tumanggi silang umalis kaya inatake niya sila gamit ang isang energy beam ngunit ginamit ni Chang ang kanyang barrier upang protektahan sila nagbanta si Sheo na lalabanan sila kung hindi sila aalis ngunit hinamon siya ni Chang sinasabing dapat niyang tanggapin ang kanilang tulong kung siya ay matalo ngunit pinayuhan ng sistema si Lin na siya ang pumalit kay Chang kaya sinabi niya kay Shou na siya na lang ang labanan tinanggap ito ni Shou at agad niyang ginamit ang water skill habang binalutan ni Ling ang sarili ng earth energy ngunit biglang lumitaw si Lin sa likod niya sinasabing wala siyang karapatang haminin ang kanyang ama habang sinipa siya palayo ipinagpatuloy ni Ling ang kanyang pag-atake habang sinasabihan siya ni Shou na sumuko tinatawag siyang isang henyo ngunit nagawa ni Ling na mahawakan siya at ginamit niya ang kanyang skill na nagbigay daan upang makawala siya sumugod siya at lumikha ng mga pagsabog gamit ang kanyang mga kamao ngunit ginamit ni Lin ang kanyang heavenly gateway upang sipsipin ang kanyang mga kapangyarihan kaya umatras siya.
at naglunsad ng energy ball, ngunit ito ay nasipsip ng Heavenly Gateway. Ginamit ni Ling ang enerhiya at sumugod kay Shou habang inilalabas niya ang kanyang God-level skill, kaya sinubukan ni Shou na magtanggol, ngunit ginamit ni Lin ang kanyang Crybaby skill at naalala ni Shou ang sandaling iniwan siya ng kanyang asawa. Handa na siyang pabagsakin siya, ngunit sinipsip ni Yu ang lahat ng kanyang enerhiya. Sinabi niyang pareho silang bihasa sa illusions. Nang makita niyang umiyak si Sheo, tinawag ang Crybaby skill na isang soul level illusion. Inamin ni Ua na pambihira ang kanyang lakas, ngunit hinamon niya siya na tiisin ang kanyang soul attack bago nila tanggapin ang tulong ng kanyang grupo. Ginamit niya ang kanyang skill sa kanya na pinalibutan siya ng mahiwagang enerhiya, ngunit tumanggi si Lin na tanggapin ang pagkatalo, kaya sumugod siya kay Len, ngunit nawalan siya ng malay. Nang pumasok siya sa saklaw ng skill, hinawakan siya ni Ling at ginamit niya ang kanyang almighty technique at naglabas siya ng napakalakas na aura habang lumitaw ang isang haligi ng liwanag na nagbigay daan upang mapawi ang ilusyon ni Yua. Nagulat ang lahat nang makita ito at nalaman natin na ang almighty technique ay ginagawang ganap ang kanyang mga hangarin sa mundo. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa habang napagtanto ni Shou na napakalawak ng mundo ng cultivation at tinanong siya ni Yua kung gumamit siya ng ilusyon, ngunit itinanggi niya ito. Sinasabing ito ay isang soul attack, kaya inamin niya ang pagkatalo at nagpasya siyang tanggapin ang kanilang tulong. Muling tumunog ang alarma, kaya nagbukas sila ng portal at isinama ni Shou sina Len at Ling. Sinasabing magkasundo sila habang itinapon sila sa loob ng portal. Habang sila ay time teleport, inabisuhan siya ng sistema na napaperpekto niya ang kanyang spiritual eyes, kaya maaari na niyang makita ang lahat. Dumating sila sa Ghost Village at ipinaliwanag ni Ling na ang kanilang misyon ay imbestigahan ang kalaban upang makagawa ang punong himpila ng mga countermeasure. Binalaan siya ni Ling na ang ulap ay may lason at nakita nila ito sa malayo, kaya ginamit ni Ling ang kanyang skill upang suriin ang lugar. Ibinunyag ng sistema na kayang pawiin ng earth energy ang nakalalasong ulap at kayang makita ito ng spiritual eyes. Natukoy ni Ling na may dalawang manalakas na kalaban sa malapit, kaya iniulat niya ito sa punong himpilan at humingi ng reinforcement. Natanggap ng alyansa ang ulat, kaya pinag-isipan nilang magpadala ng 2 disipulo upang tunuman si Len, ngunit ayaw ni Shou na ipadala ang mga kaibigan ni Len dahil maaapektuhan ang deployment sa labanan. Ngunit nag-aalala sina Lana at Shang para sa kanya, kaya nakiusap sila kay Shou na hayaan silang sumama sa laban. Papalapit ang mga kalaban kay Lai habang pinapalaganap ang ulap, kaya sinabi ni Ling na umatras siya, ngunit tumanggi siya at inactivate ang kanyang spiritual eyes at binanggit niya mali ang ulat dahil may 4 na kalaban na papalapit sa kanila. Patuloy na kumakalat ang ulap, ngunit itinulak ito ni Lin pabalik. Sinasabing pupuntahan niya ang kalaban habang binabalutan ang sarili ng earth energy. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa kanya habang tumatakbo palayo kasama siya at hiniling ang kanyang telepono habang ibinunyag na ang kanilang mga kalaban ay nasa spiritual nurturing level, kaya kailangan nila ng tulong. Narinig ni Ling ang pag-iyak ng mga kalaban at nalaman natin na kinausap niya ang mga ito nang pumasok siya sa ulap at inakala nilang pinagtatawanan niya sila, kaya sinubukan siyang atakihin, ngunit ginamit niya ang kanyang Crybaby skill upang tigilan sila sa punong himpilan. Tumanggi si Shou na ipadala sina Lana at Chang. Sinasabing hindi sapat ang kanilang antas at inutusan ni Yua ang 2 disipulo na pumunta, ngunit bago sila umalis hamarang si Lana sa kanilang daan na gustong sumama, kaya nagalit si Sheo at inutusan ng mga disipulo na atakihin siya. Nagpaputok ang isa sa kanila ng energy beam at nagawa niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit naitulak siya paatras habang sinasabihan si Chang na nasa panganib si El, kaya sumali siya sa laban gamit ang kanyang teknik upang iligtas siya at nangakong magtatagumpay sa Ghost Village. Sinasabing maaari nilang kunin ang kanyang ulo kung siya ay mapaigo. Pumasok sina Shang at Len sa portal habang nakatanggap si Shou ng mga ulat mula sa ibang lugar na nagsasabing napapalibutan sila ng mga kalaban na hindi matukoy ang antas. Nakita nila ang imahe ng isang babaeng nagngangalang Kuro na kinilala ni Shou bilang isang banta, kaya iniutos ni Yua na magpadala ng isang agarang mensahe sa spiritual world. Inutusan ni Yua ang lahat na talunin si Kuro at ang isa sa kanila ay papasok na sana sa portal, ngunit bigla itong huminto, kaya hinayla nila siya palayo. Ngunit napagtanto nilang ang kanyang mukha ay nababalutan ng madilim na enerhiya, kaya sinubukan ni Shou na atakihin ang portal, pero ang dark energy ay lumabas mula rito at tunuyang nanaig sa kanila. Pinabagsak sila habang naglalaho ang portal. Isang rift ang bumukas na bamalat sa lugar ng madilim na enerhiya habang si Kuro ay dumating na. Sinasabing mayroon na silang 10 na human sacrifices. Sinubukan niyo na gumamit ng kakayahan, pero sinipsip ni Kuro ang kanyang enerhiya at sinabing siya ang muhuli sa pangunahing target para sa seremonya. Samantala ang mga kaibigan ni Lin ay sumama sa kanya sa labanan at nawalan sila ng komunikasyon sa kanilang base. Alam ni Ling na may nangyari at sinabing wala na sa kontrol ang sitwasyon, kaya iniisip niya kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi niya sa lahat na umatras at bumalik na lang na may kasamang reinforcements, pero sinabi ni Lai sa kanya na hindi pa nila natatalo ang laban at iniisip ni Shan na kaya pa nilang baliktaran ang sitwasyon. Napansin ni Lai na sobrang tahimik, kaya sumilip siya nang biglang may isang vampire na sumugod sa kanya. Lumipad dito palayo. Dala siya gamit ang kanyang kakayahan bago siya binitawan, at habang siya ay bumabagsak ay 2 iba pang vampire ang umatake sa kanya, dahilan para mawalan siya ng malay.
Sinubukan siyang tulungan ni Shan pero pinigilan siya ng isang vampire at itinulak pabalik kaya ginamit niya ang kanyang binding technique at binalot ito ng mga kadena bago nagpakawala ng isang matinding atake. Patuloy na bumabagsak si Rin habang dalawang vampire ang umaatake kay Chang at pinipigilan siyang maabot si Rin. Malapit na siyang tumama sa lupa kaya tumalon si Lana para iligtas siya pero isang demonyo ang naglabas ng kidlat at tinangay sila. Pareho silang bumagsak at sinubukan ni Lena na atakihin ang demonyo pero gumamit ito ng lightning spell at pinabagsak siya. Papatayin na sana siya pero dumating si Chang para iligtas siya at sinubukang saksakin ng demonyo na humawak sa kanyang talam. Papalapit na ang mga vampire para umatake sa kanya pero ginamit niya ang kanyang barrier para ilayo ang mga ito. Nakabawi si Lana kaya tumakbo siya papunta kay Lin pero may isang vampire na hamarang sa kanya at gumamit ng sonic attack para pigilan siya. Hinawakan ng kalaban si Lin at handa ng kagatin ang kanyang leeg nang gamitin ni Lin ang kanyang almighty technique para pigilan ang mga kalaban at ma-distract ang mga ito kaya sinamantala ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataon para tapusin sila. Tumayong muli si Lin pero biglang may rift na lumitaw sa likod niya at may mga braso na humawak sa kanya at hinayla siya papasok sa rift bago ito nagsara. Naghanda si Kuro para sa seremonya at inabot ang isang bola na puno ng dark energy kung saan nakita natin si Lin habang gin-icing siya ng system at sinabing nasa matinding panganib siya kaya iminungkayan itong gamitin ang singsing na ibinigay sa kanya ni Queen. Pinayuhan siya ng system na ituon ang lahat ng kanyang isipan sa singsing. At sumigaw ng isang transformation line kaya sinunod niya ito at nagsimulang magliwanag ang singsing habang nakita niya ang braso ng isang babae na humahawak sa kanyang kamay. Nagsara ang rift bago makapasok si Lana at muntik na siyang kagatin ng vampire pero iniligtas siya ni Chin at itinulak palayo ang kalaban. Nakita ni Lana ang isang rift sa likod ni Ling kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan at sinaksak ito at muntik na niyang tamaan si Kuro sa kabilang panig. Sa sandaling iyon ay sumabog ang bola at lumikha ng malakas na shockwave na nagpalipad sa mga vampire habang may isang haligi ng liwanag na lumitaw at nakita natin si Queen na hawak si Len. Mabilis siyang kumilos at pinatay ang mga vampire sa isang iglap at ipinadala niya ang mga kaibigan ni Len sa rift. Lumapit si Kuro sa kanila at nakilala ang singsing ni Len bilang isang divine item na nagpapahintulot sa may suot nito na maglakbay sa kalawakan. Nakilala ni Queen si Kuro na lumabas na nasa divine level kaya nagtaka si Queen kung ano ang ginagawa niya sa mortal world. Nagbukas si Kuro ng rift para atakihin si Queen pero may isang bulaklak na lumitaw at sinabihan siyang tumahimik at sinunog ang kanyang kamay kaya napaatras siya. Nawala ang bulaklak at binitiwan ni Queen si Len at sinabing pinapabagal siya nito. Biglang lumitaw si Queen sa likod ni Kuro at pinutol ang kanyang pakpak kaya umatras siya at bumalik si Queen sa kanyang mga kakampi at sinabing hindi nilalabas ni Kuro ang buong kapangyarihan nito habang nasa mortal world kaya iniisip ni Queen na kaya nilang manalo. Inalis ni Kuro ang kanyang mga pakpak at naglabas ng isang divine nail na sumisipsip ng enerhiya ng cultivator na kanyang nahuli at itinama ito sa lupa dahilan para lumitaw ang isang divine sword. Ibinunyag ni Kuro na inutusan siya ng Diyos na pumunta sa mortal world at gamitin ang tatlong divine weapons para patayin si Len. Hinawakan niya ang espada at lumapit sa kanila habang sinabi ng system kay Lin na kayang basagin ng espada ang mga batas at pati ang system ay kaya nitong sirain. Pinakawalan ni Kuro ang kanyang nail kay Lin at tinamaan ang kanyang kamay at dinala siya papunta sa kanya. Sinaksak niya ang kanyang kamay na nagdulot ng corruption sa kanyang katawan dahilan para bumagsak siya. Sinubukan siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan pero pinigilan sila ng isang hindi kilalang puwersa na nagtanggal ng kanilang kapangyarihan. Isang disk ang lumipad papunta kay Kuro at sinabi niyang isa itong divine weapon at inactivate niya ito na lumikha ng isang napakalaking formation sa paligid nila. Bumagsak siya sa lupa at sinabing sisirain ang formation ng mundo kapag sumikat ang araw. Nagtaka si Lana kung bakit niya ito ginagawa kaya sinabi ni Kuro na kailangan niyang alisin si Lin dahil hindi siya kabilang sa mundong ito at nawalan siya ng malay. Binigyan si Lin ng pagpipilian na ipagpalit ang isa niyang buhay kapalit ng ganap na kapangyarihan at tatanggapin na sana niya ito pero pinigilan siya ng isang engkanto at sinabing huwag niyang gawin yon. Kumalat ang corruption sa kanyang mga mata at nakita niya ang isang higanteng espada habang sinabi ng system na nasa isang mundo siya sa loob ng kanyang katawan. Pinakawalan ng espada ang kanyang mga kadena at ibinalot ito sa system at lalong kumalat ang corruption habang sinabi ng system na pinuputol ng espada ang kanilang koneksyon. Isang engkanto ang lumabas mula sa system at sinubukan niyang lapitan ito pero pinigilan siya nito at binalaan na masasangkot siya sa isang calamity kapag hinawakan niya ito. Ipinakilala ng engkanto ang kanyang sarili bilang si Tina at sinabi niyang mula siya sa isang mundo kung saan nawala siya sa isang calamity kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para makapunta sa mundong iyon upang baguhin ang kapalaran. Nalaman natin na tinulungan siya ni Master Ru na mahanap siya at ginawa niya ang kanyang sarili bilang system para samahan siya pero hindi siya kabilang sa mundong iyon kaya aalisin siya ng langit. Nakita niya si Tina na nawawala sa kanyang mga alaala at napagtanto niyang pinuprotektahan siya nito sa buong panahon at sinabi ni Tina na matatapos ang calamity kapag nawala siya pero bigla niya itong niyakap. Tatamaan na sana sila ng kidlat pero ginamit niya ang Finger of Heaven para basagin ang langit at bumalik sila sa tunay na mundo.
Nakita niya na walang malay ang lahat ng kanyang mga kaibigan at lumapit si Tina sa kanya at sinabing kaya nilang pigilan ang calamity pero patuloy itong babalik hanggang sa mawala siya. Malapit na mag-activate ang formation habang sinabi ni Lynn na gusto niyang manatili si Tina pero nagsimula na itong maglaho kaya nalungkot siya. Gusto ni Tina na kumilos bilang espiritu ng system hanggang sa huli kaya sinabi niya na maghanda sila para sa kanilang huling laban habang ginamit ni Lynn ang kanyang almighty technique para kontrolin ang divine weapons. Sinabi ni Tina na kayang sirain ang nail ang formation at ginamit ni Lynn ang kanyang spiritual eyes para makita ang kahinaan ng formation kaya ginamit niya ang nail para basagin ito at winasak ang formation at hinawakan niya ang divine sword at itinutok sa langit. Isang napakalaking bola ng kidlat ang bumagsak mula sa langit pero ginamit niya ang technique na tinatawag na the Sword of Heaven at nagpakawalan ng napakalakas na sinad ng enerhiya na tuluyang nanaig dito at pinigilan ang calamity. Lumino ang langit at sumikat ang araw pero lumipad si Tina habang patuloy siyang naglalaho at ibinigay kay Lynn ang huling misyon na hanapin siya sa Kingdom of Spirits. Ipinaliwanag niya na magkikita silang muli kapag natapos niya ang misyon at nagpaalam siya bago tuluyang maglaho. Matapos ang labanan ay nalaman natin na lahat ng cultivators ay nakaligtas. At hawak pa rin nila ang divine weapons pero hindi niya mailabas ang kanilang kapangyarihan, ipinagdiwang ng akademya ang kanyang pagbabalik at mayroon pa rin siyang system pero wala na si Tina. Ikinulong si Kuro pero alam ni Lynn na may mas malalakas pang kalaban sa mundo kaya kailangan niyang lumakas upang talunin ang mga ito. Natutunan niya ang lighting technique pero hindi niya alam kung paano ito gamitin at kahit na nakaranas siya ng matinding pagkawala ng alaala ay naaalala pa rin niya si Tina. Nakilala natin ang isang babae na nagngangalang Kenyu habang naghahanda siyang gumawa ng bagong painting. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa talon at kinausap niya ito habang tinutulungan siyang gawin ang painting. Nalaman natin na ipinatapon siya sa Stone Island sa loob ng 900 at 99 na taon at taon-taon niyang iginuguhit ang parehong painting. Ang kanyang kabilang sarili ay nabuo matapos niyang iguhit ang kanyang 500 na painting at minsan ay tinanong nito kung kailan nila matututunan ang enlightened apathy. Sa sandaling yon ay may isang haligi ng liwanag na lumitaw mula sa scroll at binalot ang isla ng isang barrier at kinilala ito ng kanyang kabilang sarili bilang ang formation ng enlightened apathy at napagtanto na nagko-cultivate siya sa pamamagitan ng pagpipinta. Sinabi niyang mamamaster niya ang kakayahang ito matapos ang painting at nang gawin niya ang huling guhit ay tumama ang kidlat sa scroll at lumitaw ang isang mahiwagang orb. Naging stable ang enerhiya nito at itinago niya ito sa kanyang paintbrush pero nagtaka ang kanyang kabilang sarili kung ano ang ginagawa niya dahil alam nitong hinintay niya ang sandaling iyon sa loob ng 1,000 taon pero gusto ni Tenyu na maghintay pa ng 1 taon at sinabing gugulatin niya ang spiritual world upang mapayapa ang espiritu ng kanyang ina. Makalipas ang 1 taon ay sumiklab ang panapanahong digmaan sa pagitan ng Heavenly Alliance at Beast Clan upang malaman kung sino ang magkakaroon ng control sa Stone Island sa susunod na 1,000 taon. Nakilala ng Divine Bat na si Shen ang Star Emperor na si Zeken na leader ng Heavenly Alliance. Ibinunyag ni Shen na isa na siyang tunay na Diyos tulad ni Zeken at sinabi niyang ipaghihiganti niya ang kanyang master na pinatay ni Zeken 1,000 taon na ang nakalipas pero hindi siya maalala ni Zeken kaya nagalit siya at nagpakawala ng energy ball pero madaling minasak ito ni Zeken at sinabing hindi siya kayang talunin ni Shen at kinwestiyon ang kakayahan ng Beast Clan pero tumawa si Shen at sinabing hindi invincible si Zeken at binanggit na nakuha ni Kuro ang Divine Sword at nagtaka kung paano nakapasok si Kuro sa Mortal World kaya pinaginalaan na may traitor sa Heavenly Alliance. Idinagdag ni Shin na nakipagsanib puwersa ang ibang clan sa Beast Clan kaya naniniwala siyang may kalamangan sila. Sa sandaling yun ay nakatanggap si Zeken ng isang agarang ulat at nagulat siya. Alam ni Shen na tungkol ito sa digmaan at ibinunyag na sinalakay ng Beast Clan ang maraming lugar sa Mortal World at tinanong si Zeken kung aamin na siya ng pagkatalo pero pinakawala ni Zeken ang kanyang enerhiya at handa na silang magbanggaan nang biglang may isang scroll na hamarang at itinulak sila palayo. Bumukas ito at ipinakita ang painting ni Yu at bumaba ito sa lupa habang dumating si Tenyu. Nakilala siya ni Zeken at sinabing hindi siya maaaring makialam sa digmaan at inimbitahan siya ni Shen na sumali sa kanyang clan pero hindi sila pinansin ni Yu at hinawakan ang scroll gamit ang kanyang brush dahilan para lumitaw ang maitim na ulap sa itaas nila. Ibinunyag niya na handa siyang kumampi kay Zeken bilang isang tunay na Diyos pero gusto niyang parangalan ng Heavenly Alliance ang kanyang ina na pumanaw na. Tutul ang mga tauhan ni Zeken at sinabing makasalanan ang kanyang ina pero tinanggap niya ang alok dahil gusto niyang magkaroon ng isa pang tunay na Diyos sa kanyang hukbo. Sinubukan ni Tenyu na gamitin ang enlightened apathy at napalibutan siya ng malakas na enerhiya at naisip ni Zeken na karapat dapat siyang sumali sa kanyang hukbo pero may nangyaring mali kaya sinabi ng kanyang kabilang sarili na tumigil na dahil yun ang kalooban ng langit pero ipinagpatuloy niya ang pagpipinta at tunuyang nabigo ang kakayahan kaya bumagsak siya at nagsimulang pagtawanan siya ng mga tauhan ni Zeken at inutusan niya ang lahat na umalis. Binabalaan si Shen na huwag hamarang sa kanilang daan at umalis si Shen habang sinasabihan si Zeken na muli silang maglalaban pagkatapos ng 3 araw. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay si Tino at napagtanto niyang nag-materialize ang kanyang kabilang sarili.
Iniisip niya kung ano ang dapat nilang gawin susunod. Iniisip na ayaw ng langit na magtagumpay siya. Ngunit binanggit ng kanyang kabilang sarili na may nakita siya noong insidente, sinasabing may pagkakataon pa rin sila. Nagulat si Shen sa kanyang master na alam na hindi papansinin ni Zeken ang Stone Island sa mga susunod na araw. Kaya inutusan niya si Shen na gamitin ang cetro upang aiselyo ang isla at patayin ang mga disipulo ng akademya na papasok dito. Bumalik sa akademya, nakita natin si Lin na nasa kama kasama si Dubai habang tumutunog ang kanyang alarm. Sinabi niya sa sistema na patayin ito ngunit hindi siya nito maintindihan, at naalala niyang wala na si Tina sa kanyang tabi kaya nalungkot siya. Bumangon siya mula sa kama at narinig ang isang anunsyo na nagsasabing ang Class 1 ay lilipad patungong Stone Island. Inilabas niya ang kanyang mga kayamanan, sinasabing isinugol niya ang kanyang buhay para makuha ang mga banal na bagay. Ngunit nang subukan niyang hawakan ang mga ito ay naging agresibo ang mga ito at nasugatan niya ang kanyang daliri. Gusto niyang pumili ng regalo para sa kanyang mga kaibigan upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila, at nakita ni Dobby ang isang damit at tinanong si Lin kung gusto ba niyang maging babae. Ngunit ipinaliwanag niya na ibinigay iyon ng akademya bilang gantimpala. Umalis si Lin sa kanyang silid at sinubukang ibigay ang damit kay Ken, ngunit ibinunyag nito na siya ang nagbigay nito sa kanya at sinabing dapat niya itong isuot. Hinawakan niya ang kamay ni Lin at inactivate ang Divine Link habang sinasabi sa kanya na tawagin siya muli kung may mangyari. Pinayuhan siya na ibigay ito kay Lana kung ayaw niya itong isuot, at nagpasya siyang sundin ang kanyang payo. Ngunit tinanggihan ito ni Lana nang malaman na galing ito kay Ken. Sinubukan niyang kumbinsihin si Lana na tanggapin ito, ngunit itinulak siya nito palayo. Walang maisip na iba si Lin kaya ibinigay niya ito kay Cham, na tumingin sa kanya ng awkward kaya napahiya siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa kanyang dorm. Tiningnan ni Lin ang salamin at iniisip na magmumukha siyang kakaiba kung isusuot niya ito. Ngunit nagulat si Dubai nang makita siya at sinabing ligtas ang kanyang sikreto sa kanya. Nagising ang bulaklak at ipinakita sa kanila ang isang projection ni Len na suot ang damit, at nahiya siya, sinasabing ayaw niya itong isuot. Iniisip niya kung paano ito ibibigay kay Lana nang biglang lumitaw si Sue at pinayuhan siyang maging tapat kapag nagbibigay sa isang tao. Sinunod niya ang payo at ibinigay ito kay Lana habang sinasabi na siya ang unang kaibigan na kanyang nakilala at gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay nito. Naisip ni Lana kung may sumpa ba ang robe nang ipakita ng bulaklak ang projection ni Lin na hawak ang robe, sinasabing playback lamang yon. Sinabi ni Lin na hindi niya ito sinuot at tinanggap ito ni Lana dahil magiging bastos kung tatanggihan niya. Hiniling niya kay Lana na isuot ito at sinuot niya ito. Ngunit biglang napalibutan siya ng madilim na enerhiya kaya nag-alala si Lin. Sinabi ni Lana na malapit na siyang mag-breakthrough habang ang madilim na enerhiya ay naging dahilan ng kanyang pagkawala, at muli siyang lumitaw na may mga pakpak. Naabot niya ang spiritual nurture level at ibinunyag na ang robe ay isang oportunidad para sa breakthrough, kaya nagpasalamat siya kay Lin sa pagbibigay nito. Gusto ni Lin na hiramin ang kasuutan ngunit tumanggi si Lana at kinwestiyon ang kanyang pagkalalaki. Sa sandaling yun, nabasa nila ang isang anunsyo na aalis na sila papuntang Stone Island kaya dapat nang magtipon ng mga disipulo sa plaza. Napagtanto ni Lin na wala siyang dalang kahit ano, ngunit pinalipad siya ni Lana at sumunod sa kanila ang Divine Nail. Nagtipon na ang mga disipulo sa plaza at malapit nang umalis, kaya nakiusap si Chang kay Ying na hintayin ang kanyang mga kaibigan ngunit pinili nitong umalis nang wala sila at umalis ang barko habang ipinapaliwanag na oobserbahan nila ang labanan sa Stone Island sa pagitan ng dalawang Diyos. Bigla nilang narinig ang Class 100 na nag-cheer para kay Lin habang pinalilipad siya ni Lana patungo sa barko. Iniisip ni Chang na hindi sila aabot sa oras kaya hiniling niya kay Ying na hintayin sila. Ngunit naalala niya ang babala ni Minion na magiging mapanganib ang paglalakbay at tila konektado ang panganib kay Lin, kaya inactivate niya ang barko at sinabihan ng lahat na lilipad na sila sa kalawakan. Sinubukan ni Lana na habulin ang barko ngunit masyado itong mabilis, at mukhang hindi nila maaabot. Ngunit biglang lumitaw si Wong at ibinunyag na ang mga nagawa ni Len ang nagbigay inspirasyon sa kanya para mag-breakthrough, kaya gusto niyang suklian ito sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya papunta sa barko. Binalutan niya sila ng lightning bubble at inihagis papunta sa barko upang makahabol sila. Habang papalapit sila sa kanilang mga kaklase, naalala ni Ying ang kanyang usapan kay Mingan, na nagsabing walang makakapigil sa heavenly calamity, ngunit tanging tao lamang ang makakatalo sa langit. Kaya pinayuhan siyang pag-isahin ng mga estudyante at ipaniwala sa kanila na kaya nilang manalo. Sinubukan niyang gampanan ang papel ng kontrabida at sinabing dibilis ang barko matapos ang 10 segundo upang pigilan si Len. Nagsimula siyang magbilang habang iniisip ni Chen na gamitin ang kanyang kakayahan para pabilisin si Len at hinikayat ang ibang estudyante na tumulong.
Ipinahiram nila ang kanilang kapangyarihan at lumikha siya ng tunnel para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kailangan pa niya ng mas maraming lakas. Ginamit ni Sue ang kanyang sandata upang pahabain ang tunnel, ngunit nang malapit na mabot ito ni Lana ay nahulog siya kaya hinawakan siya ni Lin. Nalaman nilang may second segundo na lang, ngunit sinabi ni Ching na huwag silang sumuko. Sa sandaling yun, naalala ni Lin ang kanyang lightning technique na kayang kontrolin ang lahat ng anyo ng kidlat, kaya ginamit niya ito upang mas makausad pa sila, habang ang Nail ay lumikha ng portal sa kanyang harapan at ipinadala siya sa loob ng tunnel. Nakarating siya sa barko sa tamang oras at bumilis ito, dinala ang lahat sa kalawakan habang binabati nila si Lin. Samantala, nakatanggap si Shen ng ulat na handa na ang kanyang hukbo na umatake sa Stone Island at nagbigay-pugay siya sa Heavenly God habang ina-activate ang Cetro. Ipinakita ni Yin sa lahat ang isang projection ng Stone Island na itinuturing ni Shen bilang banal na lupain ng Beast Clan. Ipinaliwanag ni Ying na 10,000 taon na ang nakalipas, ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon ng tao. Ang Purple Star ay nawasak at nag-iwan ng mahalagang artifact sa isla, at lahat ay naghahanap nito kaya naglaban ang mga demonyo at tao hanggang sumiklab ang Millennium War. Ibinunyag ni Ying na sinimulan ng Heavenly Alliance ang digmaan upang hanapin ang artifact ngunit hindi nila ito natagpuan kaya ginagamit na lamang nila ang digmaan upang pahinain ang Beast Clan, habang ginagamit naman ng Beast Clan ang digmaan upang supalin ang panloob nilang alitan. Sa 10 Millennium Wars, 3 beses lamang natalo ang mga tao at iyon ay dahil hindi sila lumahok. Nais ni Shen na mahanap ang artifact ng Purple Star upang wakasan ang digmaan at hiniling sa langit na tulungan siya. Sinabi ng kanyang master na kayang aiselyo ng Cetro ang buong isla at gagawin siyang Panginoon nito, kaya hinawakan niya ito at ginamit ang kapangyarihan nito. Habang dumarating ang barko sa Stone Island, alam ni Shen na naroon na ang mga disipulo kaya inutusan niya ang mga halimaw na lipulin sila. Samantala, ginagalaw ni Tiny ang brush at pinalilibutan siya ng tubig na bumubuo ng screen habang binubuksan niya ang brush at ipinapakita ang mahiwagang orb. Sinabi niyang regalo ito sa kanya at pinayuhan ang kanyang kabilang sarili na mag-concentrate sa pag-ipon ng enerhiya. Lumiwanag ang orb habang naaalala niya ang kanyang nakita noong insidente, isang makapangyarihang Cetro na sumupil sa Stone Island na naging guho. Napagtanto ni Tiny na ang kanilang enerhiya ay naghalo sa lupa kaya nakita ng kanyang kabilang sarili ang hinaharap ng isla. Nakaramdam siya ng kaba nang lumitaw si Shen sa screen. Nagtaka siya kung bakit nasa Stone Island si Shen gayong dapat ay naghahanda ito para sa laban nila ni Zekken. Naisip niya kung matatalo ba ang mga tao at iminungkahi ng kanyang kabilang sarili na iulat ito sa Heavenly Alliance, ngunit alam niyang hindi sila paniniwalaan. Bigla siyang nakaramdam ng sakit at nakita nila ang imahe ng isang babae bago nawala ang screen. Nakilala siya ni Taeyu bilang tagapagbantay ng mga guho ng Purple Star at ibinunyag na ang kanyang ina ay nakatanggap ng brush mula rito. Sinabi niyang ang kanyang ina ay dating nanirahan sa Purple Star, isang sibilisasyon na gumagamit ng agham sa cultivation at mas malakas pa kaysa Heavenly Alliance. Ngunit nilabag nito ang langit kaya pinarusahan at nawasa. Nakaligtas ang kanyang ina ngunit isinumpa, kaya unti-unting naubos ang kanyang buhay at itinuring silang mga dayuhan. Dinala siya ng kanyang ina sa Stone Island upang hanapin ang mga guho at doon nila nakilala ang tagapagbantay na nagbigay ng brush na may kapangyarihan ng Purple Star. Ipinasa ito kay Tenno at ibinunyag niyang ito ang artifact na hinahanap ng lahat. Iniisip niyang hanapin ang mga guho at gamitin ang kapangyarihan nito upang malampasan ang Heavenly Alliance. Samantala, ginamit ni Shen ang Cetro at naglabas ng madilim na alon sa buong isla, na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang lahat. Nais niyang mahanap ang guho at sinabi ng kanyang master na kaya niya itong gawin, kaya naging Panginoon siya ng Stone Island. Sa barko, sinabi ni Ying sa mga disipulo na magkakaroon sila ng outdoor survival activity na ikinagulat ng lahat dahil akala nila ay manunood lamang sila ng digmaan. Hinati niya sila sa 4 na grupo at pinamunuan ni Chang ang unang grupo na may dalang mortal weapons. Ngunit kinwestiyon ang kalidad nito. Inanunsyo ni Ying na ang high-level disciples ang mamumuno sa iba pang grupo, ngunit sinabi niya kay Len na hindi siya maaaring sumali dahil kailangan niyang kumilos mag-isa dahil masyado siyang malakas. Pinili ng mga disipulo ang kanilang grupo habang pinaalalahanan nila na si Lin tungkol sa tracker. Sinabihan ni Ying si Lin na bumaba, ngunit nagtataka siya kung paano dahil nasa himpapawid pa ang barko, ngunit itinulak siya nito palabas at bumagsak siya sa lupa. Sinuri niya ang kanyang upgrade quest na nagsasabing kailangan niyang tumalon mula sa tuktok ng mataas na bundok upang umabot sa susunod na antas, at nakakita siya ng bundok, ngunit nagsimulang manginig ang lupa habang nababalutan ang lugar ng pulang barrier. Si Tino ay kumukonekta sa langit kasama ang kanyang kabilang sarili ngunit tinanggihan siya ng langit, at nagtaka siya kung bakit tinanggap.
ang kanyang kabilang sarili. Ibinunyag niyang natagpuan niya ang mga guho at sinusubukang buksan ito nang biglang lumitaw ang pulang barrier. Napagtanto ni Tiny na ang hinaharap na kanilang nakita ay magsisimula na. Umabot ang hadlang sa mga disipulo at napagtanto nila na ang Stone Island ay selyado na. Iniisip kung sino ang may kagagawa nito. Umangat si Shin sa himpapawid at nagbantang aatakehin ang mga disipulo. Kaya sinubukan niya na protektahan ang barko gamit ang isang hadlang habang gumagamit siya ng isang malakas na sonic attack na sumire sa kanilang mga pandama. At pinalipad niya ang barko patungo sa kalapit na nayon. Nahirapan si Lin laban sa sonic attack kaya ginamit niya ang kanyang spiritual eyes na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita si Shen, na napagalamang nasa divine level, at sinuri niya ang setro, iniisip na kayang basagin ito ng Finger of Heaven. Tumigil si Shin sa pag-atake at idineklara na siya ang pinuno ng kaharian. Inuutusan ang mga nilalang sa isla na paglingkuran siya. Naglabas siya ng isang bola ng enerhiya na patuloy na lumalaki at sinisira ang lahat ng madaanan nito. Malapit na itong umabot kay Lin ngunit lumitaw ang Divine Nail at iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Ginamit niya ang kanyang spiritual eyes at nakita niya ang Enlightened Apathy Formation sa tuktok ng isang bundok. Alam niyang isa itong teknik ng Heavenly Alliance kaya nagpasya siyang puntahan ito. Sinubukan ni Ying na ilipad ang barko patungo sa nayon ngunit nasira ang kanyang hadlang at muntik nang mahulog ang mga disipulo, ngunit nagawa niya pa rin silang mailigtas at sabay-sabay silang lumapag sa ibabaw ng isang gusali. Ipinaalam ni Yin sa mga leader ng koponan na may defensive formation sa nayon kaya kailangan nilang magtulungan upang i-activate ito at mapigilan ang epekto ng pag-atake. Sinunod ng mga disipulo ang kanyang utos at na-activate ang defensive formation na nagprotekta sa kanila mula sa atake ni Shen. Nadiskubre niya ang lokasyon ng Purple Star Ruins at inutusan siya ng kanyang guro na patayin ang lahat ng human cultivators kaya ipinatawag niya ang mga sinaunang halimaw at isa sa mga ito ang umatake kay Lin ngunit nagawa niya itong iwasan. Napagtanto niya na nahulog niya ang tracker kaya sinubukan niya itong kunin ngunit nataman siya at pinagtulungan siya ng mga halimaw. Napakaraming halimaw ang papunta sa mga disipulo at inaatake ang kanilang hadlang at mukhang malapit na silang madaig. Natakot si Ying na baka mawala ng buhay ang kanyang mga estudyante kaya gumamit siya ng isang atake upang itulak palayo ang mga halimaw mula sa hadlang ngunit dahil dito ay napagod siya ng husto. Sinabi ni Chin sa ibang mga estudyante na hindi nila dapat hayaang mag-isa siyang lumaban at pinakawalan niya ang mga sandata mula sa mortal world. Sinasabing kaya nilang lumaban nang hindi gumagamit ng spiritual power. Humawak siya ng isang rifle at sinabing kailangan nilang lumaban hanggang sa huli. At nagpa siya ang lahat na sumama sa kanya. Samantala, ibinunyag ng mas batang si Tenno na ang Stone Island ay selyado na kaya hindi na siya makakakonekta sa langit, ngunit sinabi niyang alam na niya kung ano ang dapat gawin. Sinabi niya kay Tenno na nasa kanila ang susi sa mga guho ngunit lumitaw si Shen sa kanilang harapan at inutusan silang ibigay ito sa kanya. Ginamit ni Lin ang Almighty Technique upang paamuin ang mga halimaw kaya umatras sa mga ito habang kinukuha niya ang tracker. At ipinagpatuloy niya ang pagpunta sa bundok habang iniisip kung ano ang kanyang matatagpuan doon. Ngunit dito na nagtatapos ang video na ito, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.